Hello po mga kapatid, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, anumang oras na nakakarating. At anumang oras na makakarating sa inyong mga lugar ang video po na ito. Muli po, pagbati po ng tunay na pag-ibig at ng tunay na kapayapaan sa inyong lahat, mga kapatid, to all our dear brothers and sisters in Christ all over the world. Once again, a greetings of true love and the truth to all of you. Kumusta po kayo, mga kapatid? Na-miss ko po kayong lahat. Want there or there? Here. Okay. Thank you. Yan. Pasensya na po, ngayon lang po ako nagkaroon ng time, mga kapatid. Dahil alam nyo naman po, tayo po ay naghahanap buhay. Hindi naman po tayo scammer. Hindi naman po tayo kagaya ng iba na hindi lang ikinakalakal ang salita ng Diyos, mga kapatid. Marami po dyan mga manloloko. And bukas makalawa, matatahuhan din po kayo sa napakaraming iba't ibang klaseng ng tao na manloloko na nagkalat, mga kapatid. Ayan, actually, hello po si Sabi Kamasosa. Nung nakaraan, ka-chat ko si Sabi, nag-message siya sa akin. Ba't wala ka pang live? Sabi niya ganyan. Namimiss na namin yung live mo. Sabi ko, pagdating ko kasi sa bahay, pagod na ako. Gusto ko na lang pong magpahinga, humilata. Tapos gigising po ako ng maaga. So wala pong spare time. Sabi ni Hedge Knight, Sir Duncan, hello Brad, we missed you. Ayan. Kumusta yung likod mo naman? Ayan. Inuubo ako. Okay naman na yung likod ko. Sumusumpong-sumpong na lang pagka sobrang lamig po kasi. Ayan. Sabi ni... Magbasa nga tayo. Sabi ni si Sabi Kamasosa, ayun finally. Sabi ni Brilliant Heart, hello girl. Hindi po ako girl, boy po ako. Sabi ni Polly Asteri, sino kaya itong Polly Asteri? Kumusta yung likod mo? Sabi ni Jopot, hello po bro, long time no hear. Sabi ni Brad Ray Barcelona, ayun, tagal, walang live. Ano po kasi, actually nasa EDSA po ako ngayon. Mag-aano po ako, traffic update. Magka-traffic update ako. Sa southbound po, medyo nagbi-build up na po yung traffic. Sa northbound naman po ay maluwag po. Pwede na po ba pang traffic? Sabi ni Sister Brilliant Heart, hindi po si Abby Kamasosa po ang binabati ko na girl. Alam niya ang story behind it. Behind
Kapampangan talaga eh. Hindi pwedeng, hindi mo may pagkakaila yung Kapampangan na ano eh, behind eh. Walang ano, parang si Brad Candong Erese lang. Behind, walang H. Sabi ni Brother Noel Bet Carrion, kamusta na po tol? Naku, siguro matapang na to kasi nag-comment sa ano ko, sa live ko. Mga kapatid, gusto ko lang po kayong warningan ha. Well monitored po itong Facebook account ko. Kaya if you are not yet ready to be marked as a devil, yan. Pagka hindi pa po kayo ready mamarkahan na demonyo, pero kung naka-ready na po kayo na masabihan ng lahat ng masasakit na salita, yan, okay lang po manood dito ng live, tsaka mag-comment. Sabi ni Sis Maricel de Rosario, oh, miss you bro, miss you din. Nakita ko dinalaw ka ni Brad Mike, nabunga. Sabi ni Brother Samuel de Ocampo, pwede. Sabi ni Dencio Arellano, welcome back. Naku, matapang na rin tong si Brother Dencio. Na-miss ka namin. Na-miss ko rin po kayo mga kapatid. Bo, ba't madilim na dyan? Kasi ba winter pa po, kaya kahit alas 5, actually mag-aalas 6 na, pero madilim na. Sabi ni Polyester, Devil Wears Prada. Yun nga eh. Hindi tayo devil kasi hindi tayo nakakapag-wear ng Prada. Ang nakakapag-wear lang ng Prada si Ate Arlene at saka si Kuya Daniel. Yun lang yung mga nakakapag-wear ng Prada. So, sila talaga ang devil. Sabi ni Brother Noel Bet B. Carrion Jr., natatakot po ang mga may tinatago at gumagawa ng masama. Naku, palaban itong si Brother Noel. Sabi ni Sister Abby Camasosa, Brad Badong, isipin mo private pa yung account mo, nakamonitor pa rin ha. Oo, partida pa yan ha, private pa to. Pakyatin natin si Brother, nasaan ka ba? Noel. Hello po Brother Noel. Hello Brother Noel Bet Carrion. Ay, akala ko matapang ka na. Ba't nag-decline? Sabi ni Marie, naka-live na. Nagda-drive pala. Pero matapang. Nasaan po ba kayo ngayon, brother? Si Brad Gilby nasa Binondo, sa Quiapo. Hindi, nakauwi na ng Canada si Brad Gilby. Sabi ni Hedge Knight, Sir Duncan, Tol, so allergic sila sa pangalang Badong. Pero sa amin, parang musika na sa pandinig namin. Nasa Bahrain daw siya. Medyo po dyan, medyo mahigpit ang batas po dyan, batas pangkalsada. Kaya ingat po kayo. Yan. Ewan ko ba bakit allergic sila sa pangalang Badong. Ano bang meron sa pangalang Badong? Ba't takot na sila? Pagka naririnig nila yung pangalang Badong, nanginginig sila sa takot.
andito si Mama Mary. Hello, Mama Mary. Yan. Pakyatin natin si Mama Mary. Tagal din kaming... Hello, Mama Mary. Aba? Ay. Bagong ligo ah. Oo, kakaligo ko nga lang. At kasi, Kala ko walang goli. Kasi winter. uy, 2 beses pa nga ako maligo, no? Ano, pag winter, walang goli. Hindi po pwede, no? Walang goli. Yung ibang lahi lang yung walang goli. Oo. Ano ang balita? Anong balita? Sa ano mo? Sa pinsan mo? Nagpapahanap nga raw ng, di ba, ng... ay, ano ba yung sabi nun? Meron kasing nagsabi na lagi mo raw, sabi niya, lagi kang tinitira ni Badong sabi nung ganon. Tapos, sabi naman ni Nips to Nips, huwag kang nagpapapanood doon. Sabi niya, sabi niya kasi, palagi kang tinitira ni Badong. Huwag mong pinagpapanood yun. Tigilan mo papapanood dun. Kanino sinong nagsabi? Hindi ko na babanggitin. Basta, yun yung... Bigyan mo ako ng clue. Pag dinagay ko yung maalalaman. Sige. Batiin natin si Nips to Nips. Hello, Nips to Nips. Namimiss mo na ba si Padong? Sabi ni, yung kay Nips to Nips. Lagi kang ang tinitira ni lagi kang tinitira niya. Ni Badong, sabi niya pang ganon. Naku, wag mong pinagpapapasin yun. Tigilan mo papamanood doon. Yung anak kaya nilang ampon nanonood lagi, nakikita ko. Siyempre, kaya ng mga nanonood yon para nga, alam nila kung ano yung pinag-uusapan. Updated sila. Ano ba yung, Updated siya. kung ano yung tinatopic. Oo. Para nga naman, siyempre, na-aware sila kung, alam na yung mga the moves. The moves. Kaya nga sila, mailap sila. Akala nila, kaya nila tayong gaguhin. Hindi nila alam kung gago sila, hindi tayo gago. Sila lang kamo yon. Tsaka, noon pa, kahit na, di ba dati na, nung bago mamatay si Sis Ingkong, di ba, bago namatay yung palagi pa nga akong dumadalo na pinakikinggan ko lagi yung habilin. Habilin, di ba, laging may tagubilin. Sabi niya, mga kapatid, alam niya kasi si Bonjing na walang kapasidad kung ano iiwanan niya. Di ba, umiiyak nga si bakla na kapatid, kung ako'y mawawala, manatili po kayo. Di ba? Tapos umiiyak siya. Di ba, lagi siyang umiiyak? Nung malapit na siya nung malapit na siyang yung palang tagubilin niya na yun, kung sumasaksak sa isip ng mga kapatid, dapat naisip niya, ba't ganito yung tagubilin nito? Dahil yung pamangkin yung iiwanan. Ibig sabihin, magiging disaster talaga yung iiwanan kay Bonjing, di ba? Yes, magiging disaster talaga. Alam niya yon dahil yung kanyang pinagbilinan, walang kwenta. Napakabobo. At bukod sa walang kwenta, meron kasing walang kwenta na hindi naman disaster ito, wala nang kwenta, napakabobo pa. Pagka ang isang namumuno, bobo, yun yung disaster. Pero pagka yung leader, walang kwenta, wala lang kwenta, pwede namang yung mga aliporis niya ang matalino. Kasi nga, walang kwenta. ayaw niya na-expose yung mga niya na mas magaling pa sa kanya. Gusto niya, siya lang yung magaling. No, wala namang alam. Gusto niya, siya lang ang magaling. Hindi niya alam. Naku, ang daming sa akin. Alam mo ba, sabi, si Brad Rodel, mas magaling pa siya.
kesa kay kuya. At saka si Halukay Ube, kahit pa paano, merong insecure nga siya dun eh. From the beginning. Ay, talagang insecure siya. Alam ko yung istorya nila na kung papaano nilang pagtulong-tulungan. Actually, hindi lang ng mga KNP. Pinagtulong-tulungan niya ng mga KNP. Ang kumampi lang at nagtanggol kay Halukay Hube, Josel Malyari, si Brad Rodel Mangiliman. Brad Rodel, alam na alam mo yan. Ngayon, hanggang kailan kayo magiging kasangkapan ng kasinungalingan? Nakikita ninyo na niloloko? Paano nyo sasabihin na yon, mga kapatid? Mga kababayan, niloloko lang po kayo sa inyong mga reliyong kinabibilangan. Ito po ang tunay na reliyon. Masasabi nyo pa ba ngayon, mas manloloko ang reliyon nyo? Brad Rodel, ewan ko lang kung alam mo kung ano ang hiwaga sa ilalim ng lamesa. Ang hiwaga sa ilalim ng lamen. Gumagawa lang ako ng sarili kong kwento. Pero parang nag-get ko eh. Huwag mo sasabihin yung hiwaga sa ilalim ng lamesa. Ay, napakahiwaga nun. Baka kumain. Merong bumati si Sis Teresita, si Sis Tess Abalos. Hello po, Brad Badong. Hello po, Sis Tess. At maraming nagme-message sa akin. Ang galing nyo daw pong co-host. Nanood ka ba nun nung nag-live kami ni Sis Tess Abalos? Nanood ako hanggang natapos. Utot ako ng utot sa kakatawa. Eh talagang, tsaka totoo yung sinasabi niya. Totoo naman eh. Oh. Tsaka lahat yung... Bakit nga natin si Sis Tess? Masarap kausap din ito si Sis eh. Lalo na pagka tayong tatlo magkausap. Pakyatin natin si Sis Tess. Hello po, Sis Tess. Nandito po si Mama Mary. Totoo naman ang sinasabi niya eh. Kaya akala lang na iba exaggerated, di ba? Hindi nila alam. Ginigisa na sila sa sariling mantika. Oo. Hindi, tsaka alam mo, sa simula pa lang, ang nagpasimula ng paghiwalay-hiwalay ng pamilya, yan si bakla din. Bakit nagkahiwalay-hiwalay sila? O bakit? Bakit ang mga lolo't lola ko sa suhay napunta? O di ba hiwa-hiwalay sila? Oo. O, kasi nga, gusto niya, makuha niya yung lahat ng, kasi nga, ayaw niya na ang mamuno si Libita. Ayaw niyang mamuno si Libita na babae. Ayaw niya. Kaya nagtayo siya ng sariling iglesia. Yun naman talaga yun eh. Babae nga siya, pero lalaki naman ang paninindigan, okay lang din. Pero kung lalaki nga yung lalaki nga yung katawan mo, bukod sa hindi na lalaki yung pagkatao mo, hindi pa rin lalaki yung mo. Kaya nga, kagaya ni Bonjing, anong meron na dapat kang manatili? Tapos sasabihin sisiraan lahat ng di ba? Parang mga baliw sila na yung sinasabi nila nagre-reflect sa kanila. Correct. Oh. Wala naman kung gaya ko, ba't ako mananatili para namang mga abnormal yung mga nandun. Ibig sabihin parang wala silang sariling disposisyon para sa sarili nila. Maninindigan sila na alam naman nila na mali. Yung sinungaling, pilit nilang yung kasinungaling niya, pilit nilang ginagawang pinapaniwala nila yung mga kapatid na yun di ba parang mga tanga? Correct. Paano mga kasi nga nabubulagan sila kumbaga sa umiibig yung nararamdaman nila kahit may nakikita sila hindi nila tinitingnan kung ano man yung nakikita nila. Parang ikaw lang, di ba? Dati ikaw, masyado kang kumbaga parang devoted ka sa kanila, yung wala silang maling ginagawa. Kumbaga sa sabi nga nila, di ba, ang paunang sinasabi nila, huwag kang tumingin sa Tao. huwag kang tumingin sa
Matitisod mo Eka, na alam mong matitisod ka. Di ba yun ang lagi nilang ini-insist sa mga huwag kayong tumingin sa ganyan. Ang tingnan nyo yung aral. O, titingnan mo yung aral. Ang tanong, ikaw ba yung aral nilalakad mo nang ayon sa... Mama Mary, andito si Sis Tess. Hello po, Sis Tess. Good morning po. Magandang araw po, Sis Tess. Anong Hi, oras Sis po ba Mary. dito? Magandang gabi po. Ay, 8:00. Magna-9 na. O, dito Ng 6 umaga po, gabi. Umaga. Umaga. Ayun, okay lang po. Hindi naman po kami nakaistorbo. Hindi po. At ako yung talagang pag ganitong oras. Mamaya pa ako magluluto. Sis Tess, kasi ang dami pong nagme-message sa akin. Ang galing nyo daw pong magsalita. Ang daming nagagalit daw sa lokal. Hindi. Yun daw, Ganun po talaga. yun daw, sabi daw sa lokal, yung mga pinagsasabi ko, hindi raw totoo yun eh. Uy, kayo pa naman totoo. Actually, Sis Tess, meron pong nag-message sa akin, kapatid, kalokal nyo. Ang sabi po niya, totoo daw po lahat ng sinasabi nyo. Ang nagsasabi siguro nung hindi totoo yung sinasabi ko, baka yung tinutukoy kong mga manggagawang ng interrogate sa akin. Opo. Ganun lang naman po talaga ang sasabihin po nila. Siyempre, yung Maka Duterte, ang sasabihin, yung Pro Duterte. Kaya nga. Ay, Brad Badong, may sasabihin pala ako. After nung nag-usap tayo, Opo. mga 2 araw lang ang nakalipas, may kapatid na nag-message na sabi niya, Sis Tess, kung pwede raw po kayong kausapin ni Brad Aloy. Sabi ko, bakit? Nakapagsalita na ako, ano pang saysay na mag-uusap kami? Mhm. Sabi ko. Para convince ka. Tapos ang sabi nung pinasabi lang daw sa kanya, sabi nung kaibigan ko na nag-text sa akin, pinasabi lang sa akin kung kumustahin ka lang daw. O sabihin mo kako, sobrang ganda ng kalagayan ko ngayon. Naka-move on na ako. Matapos ang lahat-lahat, ngayon pa, sabihin niyo po, ngayon pang patay na ang kabayo. Kaya nga, ayoko nga umalis talagang miss na miss ko yung mga kapatid Pagkatapos palalayasin niyo ako, tapos ngayon niyo ako kukumustahin. Hindi mo na kasi iwag sa ilalim ng mesa. Sis Myra, I'm proud of you. Ako rin po, sa inyo. Hindi, alam mo kaya proud ako sa'yo, matapang kang magsalita. Kasi kung walang magsasalita, kasi lahat naman sila gusto nilang mag-reveal ng katotohanan, natitigilan lang sila dahil parang natatakot sila. Yun na nga, ako nga din nung una, takot na takot ako, si Brad Badong lang ang pumilit sa akin. Bakit ako matatakot? Ang dala mo ay totoo, kaya wala kang dapat itatakot. Kaya ako proud sa'yo kasi kadugo mo yung mga tinitira mo. At saka hindi po tumitingin sa kadugo. Ito hate na hate nun yung mga kadugo. Kasi narinig ko na yung tatay mo nung nagsalita. Kaya sabi ko, mga kadugo na itong nagsasalita, ba't hindi ka pa maniniwala? Oo, totoo po yun. Tsaka yun po yung dinimanda. Yun nga, sinabi nga niya, dinimanda siya. Isipin niyo na lang, hindi. Kwento mo, Sis Myra, na habang kasambahay ka nila noong tumatakbo yung demanda sa tatay mo. Oo, kasi nung mga panahon na yon, nandun ako niyan sa kapalit nakatira sa kanila nga. Minsan nga, uma-attend pa ako ng pagkayong maghihiring Kaso, pag maghihiring, sabi ko, para namang hindi ako makatingin. Hindi ako ayokong makita yung nangyayari ng, magkapatid sa laman, magkapatid sa espiritu, pero Kalaban. ang binabagsak mo, kapatid mo. Kaya ako, sa sarili ko, sabi ko, hindi kaya ng budhi ko, yung nakatira ko sa kanila, tapos ginaganon niya yung tatay ko. Ay, Kahit nako, sabihin- ang sakit-sakit nun. Totoo, kahit sabihin na ako, hindi ako pinalaki ng tatay ko o ganun. Siyempre, bilang anak,
yung ramdam mo yung sakit na bakit ano to yung bakit ganyan sila. Yung inong tumatak sa isip ko na ito ba yung mga makadiyos na Kaya ultimo nga. yung kapatid mo sa laman o ano dapat nga lingapin mo, mahalin mo kahit ano pang ginawa niya, tulungan mo, di ba? Dapat tulungan mo. Hindi, baliktad. Yung si Takyo na yan, ano yan, ang ano niya sa kapatid niya, titingnan ayan ang ano niya, salita niya sa kapatid niya, tingnan natin kung hanggang saan ka dadalahin ng kayabangan mo sa kapatid niya, wala ka namang pera. Ibig sabihin, alam mo yung kapatid mo na walang-wala, halos walang makain, dadakdak mo pa. Imbis na Ganun pala silang manghusga, pati sa kadugo. talaga, ito. Tapos nga, tingnan natin na kung ikaw ay may makukuha kang, paano ka makakalaban? Tingnan natin kung hanggang saan ka. Sila yung balon, ang yaman nila, hindi basta Hindi tumitigil ang balong ng balon nila. Oo, bumabalong. Bumabalong. nasa iglesia sila, yung pasok ng pera, hindi mauubusan. Kaya gano'n na lang ang ano niya sa kapatid niya. Tapos tingnan natin kung hanggang saan ang itatagal mo. Samantalang yung tarantado nga ng mga yan ang abogado niyan, hindi sila nagbabayad ng abogado. Si Imelda Roque ang abogado niya na tatanga-tanga rin. Hindi sila nanalo dyan sa kaso na yan. Samantalang ang tatay ko, meron silang sariling abogado, private. Hindi PAW. May bayad yon. Sa kanila walang bayad sa Imelda. Talo pa nga sila dyan Sisters, nakikita niyo ba yun kung gaano po kademonyo yung kanilang ano? Kaya nga, kinikilabutan nga ako kasi kadugo mo, ihusgahan mo ng ganon. Opo. Naku, Kung talaga. yung, ano, sisters, Roy Abalos is watching. kadugo po nila. Kung mismong kadugo po nila, kaya po nilang perwisyuhin, sino pa po kaya ang hindi nila kayang perwisyuhin? Ayun. Kaya nga po. Ayun. Totoo yun. Kadugo na nga yun Ngayon, Alam niyo po ba yun dun yan dyan sa Smallville? Walang kamag-anak basta na nakakapasok dun sa Smallville. ikwento mo, noong pinapunta ng daddy ni Danya Rason, yung kuya mo, si Kuya Kent. Oo. Kasi nga, yung mga yan, plastic yung mga yan papupuntahin. Tapos, nakita siguro sa CCTV. Nakita siguro sa CCTV na dumarating Tapos i-deny, pero si Takyo ang nagpapunta doon sa kuya ko doon sa rest house na sinabi magpunta daw. Ngayon, dininay naman ni Kuala Lumpur na wala daw doon. Syempre ngayon alam mo naman si Kuala Lumpur hate na hate niyan yung mga relatives na Rason. Sino ba yung asawa niya kundi siya gago? Pati naman mga Soriano, hate din niya Tsaka siya, hindi siya yung tipo na i-entertainin ka kung walang balik na maganda. Yun yung Actually, meron pong Sis Myra, siguro year 2022, merong mga kapatid from the US na nag-SPBB sa Pilipinas, and they were very excited during that time na umuwi ng Pilipinas para mag-attend ng SPBB. At meron daw po silang pasalubong sa parents ni Danya Rason. Opo. So, mas maganda, kayo po ang magbigay, tutulungan ko po kayo, sasamahan ko po kayo, sabi ko. Alam niyo po noong binigay yung pasalubong, pag-alis ng mga kapatid, ito lang. Nako. Kaya pati po yung bigay nung kapatid sa akin na meron pong pangalan na J.R. Badong, ibinigay ko na lang po sa daddy ni Danya Rason. Parang ako po yung nahihiya sa mga kapatid. What if narinig ng kapatid yung ito lang? Kaya nga, nako.
Hindi nila alam kung paano ipinambili doon, yung kung paano pinaghirapan doon sa pera na yun. Opo, totoo Na po yan. ipinambili. Ang mahal-mahal dito sa Amerika ng lahat ng bibilhin mo. Dollar yun, hindi peso, ha? Opo. Ano, sanay naman sila sa hingi eh. Doon sila magaling, yung wala ba tayo dyan? Yung mga tipong ganon. Oo. Wala ba tayo Kalabit- dyan? Eh, nak ng pating, na sa abroad, nando ka ba sa abroad para ma-pleasure lang? Sila lang yung nagka-pleasure sa lahat ng inaano nila, hindi kagaya ng iba ng hinihinga nila, halos pinaghihirapan nila lahat ng sentimo. Eh sila, nagtatapon lang sila dahil hindi sila naghihirap. Di ba, Sisters, natatandaan nyo po ba dati, binabanatan po nila si Maximino Nieto na nagpapasarap lang daw sa... Opo, ayun. At tanda ko yung kinuwento ni Brad Eli na yun. Opo. Ngayon po, sila po ang gagawa. Biro mo, pupunta sa Australia para magpasarap. Merong mga kapatid din naman sa Africa. Ba't din nila puntahan yung mga kapatid sa Africa? Iyon ang itinatanong namin, bakit yung mahihirap na country hindi nila pinupuntahan? Kasi po, wala pong pera sa mga mahihirap na country. At saka po, nandidiri po sila sa mga kapatid, sa totoo lang po. Actually, naikwento po sa akin ng mother ni Danya Rason, pambihira naman yung mga kapatid na yan. Biro mo, pati yung mga baby nila na punong-puno yung diaper ng ihi, pinapakarga kay kuya mo. At saka mapapili talaga yan. Alam, kapag ayaw na ayaw niyan yung nakikisalamuhay yan yung may hahawakan, kaya bakit ngayon may dinalaw-dalaw yan? Alam nyo ba, nung ang lola niya mismo, punta yan dun sa lamayan ng lola mismo namin. Yan si Pansit, si Bonjing. Nag-alcohol yan. Naakala mo naman kung sino yung dinalaw ng gago na yan. Hello? Yung Lola Luz. Oo, dirindiri siya sa lola niya, samantalang si Japayuki. Hala, Japayuki, doon siya mandiri. Kay Japayuki. Si Japayuki, ano ba? Oh. Kaya lang sana ang first hand, second hand, hindi naman second hand lang basta eh. Oh, Japayuki. May anak pa sa Hapon, anak ng patay. Ano ba trabaho nun sa Japan? Oh. Hinahilay ka. Dito si Sisters. Trabaho ng Japan. Hate ni Bonjing natin. Wag bakit hindi lang pinasakit si Japayuki? Tarantadong Japayuki. Nagpayaman sa iglesia. Gago nga yan? O, di ba? Yung Japayuki. Dati lang naglilinis ng tubo. Ngayon, instant billionaire na. Anak ng pati. Si Myra, kalma ka lang, baka ikaw mademanda. Ay, totoo naman Japayuki. Bakit yung Japayuki? Taga-Kalimpang mo yung ka-Japayuki mate niya ni Japayuki. Nadidimanda niya, totoo naman. Alam mo ba, nakakahiya yan si Japayuki, hindi yan pinakikilala kung kanino. Kahit sa relatives ng both side, hindi yan pinakikilala si Japayuki. Pinakikilala si Japayuki sa member lang dahil ang akala ni Bonjing, walang makakatrace kung anong pinagmulan ni Japayuki. Yun. Meron nga siyang meron nga ang kaklase si Arlene Rason na Exeter din. Eto si Brad Ray Barcelona, yung bayaw nyata niya, nagpapatunay na Japayuki talaga si Arlene. Meet niya nga daw yung yung bayaw niya eh. Tsaka Ay, yan, Brad, Opo, sisters. si Brad Japayuki, Badong, Opo. tumungtong si Japayuki sa Kalumpang. teka, nagsasalita pa si Sis Myra. Sis Myra, nagsasalita si sisters. Sisters, go ahead. Hindi. Anong ko lang sa'yo. Gusto ko lang batiin si Roy kasi birthday ngayon. Sino po? Ay, si Si Brad Brad Roy. Roy. Sige. Opo, Oo nga, birthday, nakita ko nga yung post niya. Ayan, hindi, at saka nanonood siya ngayon, no? Nakita ko yung pangalan. Brad Roy. Happy Brad birthday. Roy, happy birthday. More birthdays to come. Last birthday niya na hindi na siya kaanib. Na hindi na siya kaanib sa kulto. Opo, salamat po sa Diyos. Salamat Sana sa Diyos.
Anak, sana mapagtagumpayan mo ang paghiwalay mo dyan sa MCGI. At manatili Happy tayo birthday. maging mabuting Opo. tao, no, sisters? At Opo, maging mabuting kaya- mamamayan kung saan man tayo nakikipamayan. Yun. Ayun nga po, Brad Badong, kaya pala ako napilitan namang umano sa'yo. Meron akong ikukwento sa'yo kasi merong kapatid sa akin tumawag sa Pilipinas. Opo. Pero hindi siya nagagalit sa akin o kahit numiwalay ako. Tsaka di pa siya naniniwalang umalis na ako. Ayaw niyang maniwala, baka raw ako nagtatampo lang. Baka naman yung bang nakikiramdam lang muna, yung gano'n. Kasi, nung binigyan ko kasi ng tinulungan ko yung kapatid na kinukwento ko sa iyo na naputol yung paa na kuwat dati. Opo. Pinadalang ko yun ng tulong. Nagalit daw yung daw manggagawa sinabihan daw yung anak nung kapatid na yun na bakit sa inyo ibinigay yung pera? Bakit daw ako, bakit hindi ko raw dinaan doon pinadala doon sa kanila para sila na magbibigay sa kapatid. Ako nga ang nagsasabi, sabi ko, pumunta kayo rin sa apalit, doon kayo humingi ng tulong kasi kailangan na ninyo dahil pinutol na nga yung paa. Ang sabi daw ako nagsasariling kalooban. Yung ako nagsasarili kong kalooban. Actually marami pong ganyan nung nakadistino pa po ako, sisters, nangyayari na po yan. Pagka merong mga kapatid na umingi ng tulong sa iba't ibang mga lugar, ang advice ko, magsabi po kayo sa mga manggagawa ninyo, magsabi po kayo sa uukulan, hindi naman po sila tinutulungan. Pero, kaya alam nyo po, gumagawa po ako ng paraan, alam po yan, recently lang, doon sa isang lokal na dinistinuhan ko na naman, ilan na naman yung mga kapatid na nag-exit. Mapipilayan talaga tong MCGI na to. Bakit? Yung mga nag-exit po, sis Myra, mga mayayamang kapatid Mainam nga yung maglaya, sana yung mayayaman at ang ala ng abuloy. Hindi ibig ko sabihin, Brad Badong, yung pala, kasalanan ko pa pala yun. Opo, Nagsasarili kang kalooban. Ang gusto po nila noon, sisters, maliwanag, magkaroon po sila ng tax. Hindi po kasi kayo nag-tax Hindi, sila daw kasi ang dapat magpadala doon. Oh. Nga, nila ng, kunyari, may partisipasyon sila, ganun. Opo. May pabintang, ang tawag po doon, sisters, pabintang. Oo, tarantado kayo, mahilig ka mo kayo sa pabintang. Salamat Yung naman po bang tumutulong, Brad Badong, pansariling kalooban ba yung gusto mo lang makatulong ng madalian? Hindi po, sisters. Alam nyo po, biblical po yan. Kasi, ang sabi ng Biblia, huwag kang pumaroon sa yung kapatid na nasa malayo. Pagka nangangailangan ka ng tulong, lumapit ka dyan sa kapitbahay mo. Paano Na nga pa. Biruin mo, umingi ka ng tulong sa kanila, sa mga manggagawa, sa sentral, nagsabi ka. Meron nga pong kapatid nagsabi, 3 months na, wala pa yung maintenance. Alam nga naman i-postpone yung pag-inom ng maintenance, di lalong lumalayo ang Actually, sisters, nanonood ngayon si Sis Maricel de Rosario, asawa ni Brad Ronnie Kipoy de Rosario. Alam niyo po ba, dapat hindi naman mapuputulan o ma-amputate yung paa ng nanay ni Sis Maricel? Kaya lang, noong pong inilapit po nila sa sentral, tinanggihan po at pinapunta na lang sa ibang ospital. Ngayong na-amputate, ngayon po hinaharana. Ano pa mangyayari? Para namang tutubo yung paanong kapatid pagka hinarana. Ano ba yan? Para silang mga siraulo. Pardon for the word, mga kapatid. We are just trying to be real. Real talk lang. yung mga dinadalaw, mukhang malungkot pa yung dinadalaw
Imbis na magsaya, nalungkot pa. Opo, totoo po yan. Meron pong nag-message dito, nag-comment, Elijah Kobe, may pabahay program na naman sa lokal namin, 10 bahay daw po. Ang dapat namin ibigay, 50k pesos kada bahay. Naku, Naku. scam po yan mga kapatid. Natatandaan Naka- ko bahay na, 'di ba yung 'di ba maraming unit diyan sa yung store dati ni ni Game Boy, 'di ba maraming unit doon? Doon kaya tayo nakatira sa unit na 'yon. Merong unit si Sistes Habalos dati sa Apalit. Di ba, Sistes? Sa Building 1, Unit 5 ako. Tapos Juan, dito sa katabi ng Kaislaw. Doon nga, minsan nga kay Islaw na lang ako nanonood pag tinatamad akong pumunta sa loob eh. Oo. 'di ba Yun. At kada nasa unit itaas namin si Captain Hilo. Sa itaas ng, nasa third floor siya, ako second floor. Kilala kasi ng asawa ko yun si Captain Hilo dati. Ngayon din, wala na rin yun. Lumabas na rin. Sir na rin po si Captain Hilo. Wala na yun. Tagal na, nauna pa. Nung hindi pa tinatanggal yung building, umalis na. Hmm. 'di ba Pumunta binayaran na sa ibang bansa. wala na. Binayaran kami nung inalis, kaya lang hulugan. 1 taon yatang mahigit inabot. Hmm. Pero kas ko binili yun. Kita mo? Yung installment nila binabalik, 'di ba masyado silang maduga? At saka tawag pa ako ng tawag nun sa palit para lang, ano ba, kailan yung kasunod? Kasi magmamatrikula na yung apo ko, wala pang kasunod. Gusto ko nga ibigay sa apo ko yung ibabalik sana nila. Hindi Actually pala. po, meron po silang mga sinasabi doon sa mga nag-reimburse ng kanilang mga payments dyan sa kanilang mga units dyan. Keso daw parang hindi mga kapatid, pinakinabangan naman daw yung mga unit. Nako, Brad Badong, eto nangyari sa unit namin, ha? Paano hindi ko kukunin? Nung sinabi nilang aalisin na doon yun, nagpagawa kami ng bagong CR. Nilagyan namin ng bagong flooring. Kumbaga, pinaganda namin yung unit na yun. Opo. Kung hindi lang nga namin pinaganda yun, nalaki ng nagastos ni Brad Roy doon eh. Hindi ko nga kukunin sana doon dahil matindi pa pananampalataya ako noon. Pero sabi ko sayang naman yung pinagpagawa. Bagong-bago talaga yung may nanghingi nga ng inidoro. Sabi ko nandun, bakbakin mo na lang kung gusto mong bakbakin. Bagong-bago po. Nung dinimolis nila yon, bagong-bagong gawa ang banyo namin. Opo. Tsaka yung kitchen. Bago yun. Kaya Pero parang hindi ko mo naman. po gawin yun, Sistes. Naku, hindi mo pwedeng gawin sa kanila yon. May nagsabi na nga na sana daw, huwag ko na lang kunin. Hindi pwede, sabi ko. Oh, Hindi pwede. tingnan nyo po, Sistes. Kasi bagong gawa, kaya nang hinayang ako. Opo, Bagong gawa kasi. At saka, Sistes, yun lang po ang narinig po ninyo. Nakarating sa inyo na sana, wag na lang ilin. Oo, huwag na. Pa pong nakapaloob doon na... At saka ito pa yung offer. Ito yung offer nila sa akin. Kung halimbawa daw pa ibibigay sa akin yung halaga ng unit, sana raw ibili ko na lang ng bagong kondo ulit na itatayo doon. Ang magkano halaga? 500,000 na. O edi kulang pa yung pinagbilhan ko doon sa unit ko. Hindi ko na mabibili yung 500,000 eh. Opo. Nung time na yun, sabi ko, wag na lang, ala namang magmi-maintain na dyan dahil itong mga anak ko, ayaw na nga pumunta ng Apalit nung time na yun. Opo. Sino pa magmi-maintain nun? Ayan. Kaya hindi na rin ako hindi na rin ako kumuha ulit. At saka, Sistes, yung pong marami na naman po magre-react niyan sa mga makikinig at nakikinig ng video na to. 2003 nang binili ko yun. Opo. Talagang pa ako nun matindi pang pananampalataya. Ka-building nyo sila, Marita. Yung hindi ko po alam ko kasi bihira lang naman ako umuwi doon once a year lang naman. Yung nasa itaas nga namin si Captain Hilo, nasa ilalim namin si yung mga tagal. Bet Sangilan.
Ay, opo, doon sila sa ibaba, kami sa itaas noon. Opo, ibaba. Kabuilding namin sila. Opo. Hindi po kayo tinakwil no ni Sis Beth Sangilan. Ano po yun nung tinawagan niya ako, hindi na lang ako sumagot kasi natatakot akong yung mga itanong hindi ko masagot. Kaibigan ko po yan. Matindi respeto ko dun sa tao na yun. Kaibigan ko talaga yun. Mas maganda, naisip ko, mas maganda na lang na wag na lang kaming mag-usap. Baka may masabi kung makasakit ng damdamin niya o siya naman marinig ko, makasakit din ng damdamin ko. Sabi ko, okay na yung naging magkaibigan kami. Ayoko na magkarinigan kami kung ano yung mga sasabihin pa namin dahil yung respeto ko sa kanya nandun pa rin. Ayan, Sis Beth. Respetado ko siya. Opo. Nire-respect ko siya. Opo, sisters. Pero Ayan, nag-message siya sa akin, sabi niya, Opo. ano nangyari sa inyo? Kaawaan sana kayo ng Panginoon. Hindi na ako nag-reply. Opo. Sa ayaw ko nga talagang makasakit ng damdamin. Sobrang respeto ko sa kanya. Minahal ko siya ng talagang kapatid ang pagtingin ko sa kanya. Kaya ayoko nang magkaroon pa kami ng komunikasyon. Tama ni hanggang doon na lang kami tumigil. At least walang nasaktan. Opo. Pero talagang deep in my heart, minahal ko siya. Bilang kapatid. Malaki rin naman ang utang na loob ko ron. Kasi kinikare din ako noon nung kami magkaibigan pa. Sobrang care. Yan na. With all fairness naman po, sisters, Sis Myra, majority ng kapatiran mababait. Hindi nila Opo. alam yung mga namumuno ang hindi mababait. yun po yung totoo eh. Akala natin babanal tayo, yung palang mga nangunguna sa atin, nagpapakabalbal. Biro mo nagte-texto ka, merong nangyayaring himala dyan sa ilalim ng lamesa. Nako, mas ang dami nagtatanong sa akin yan. Sisters, alam mo na ba yun? Ay, wala akong alam dyan. Sabi ko. Sabihin mo na kung ay hiwag. Ay, pabayaan natin, ayoko na. Kailan mo ba? Ilang ano pa ba ang kailangan naming hintayin para i-reveal mo yan? Pero alam mo, parang na sa sense ko na kung ano yun. Bukang sisters lang ang magpapaano ng ko Baka naman blood badong makamatayan ko na yan Hindi ko na malaman yung ilalim ng lamesa na yan. Kaya nga, sabihin mo na habang mainit-init pa. Huwag naman po sana, sisters. Hintayin po natin yung mga darating na panahon kasi Alalahanin mo, 79 na ako. pa naman po kayo mukhang 17. Lola gets nga eh. Hindi naman po kayo mukhang 79. Mukhang 17. Mukhang 79 and a half. Oh, Ay, na. Kailan mo ibubulong sa amin ni Sis Myra yan? Tanongin niyo po si Brad Ace kung kailan niya po pwede, kung kailan niya gustong i-reveal ko. Eto, huwag mo nang ipagpabukas, huwag kang magpatumpik-tumpik, sabi dito sa comment. Sabi dito sa comment. Alam mo, malolobat na po ako mga kapatid. Ayan, excuse. malamang, baka siguro kumain ng bombilya. Kaya, Alam niyo pa mga kapatid, yun po yung yun po yung nakakasama ng loob. Ikaw, tayong mga miyembro na walang kaalam-alam sa nangyayari na pinaggagawa ng mga namumuno, tayo nagpipilit maging banal. Sila gumagawa ng kabalbalan, mga kapatid. At kung gumawa ng kabalbalan, mga kapatid, walang takot. Biruin mo, nagte-texto ka. Biro mo, pasalamat dyan sa Bicol. Magpapasalamat ng kapatiran. Makikita kayo lalabas dyan sa hotel. Lucky Fortune. Lucky Fortune Hotel. Baka nga dun lang kasi malayo sila, dun sila tumutuloy sa hotel na yon. Nag-prayer meeting daw po sila advance. Kalokohan naman yung ang daming pwedeng tuluyan talagang hindi pa naman sila kasal nun. Opo. Oh.
Baka nagdasal, di ba? Nag-prayer meeting si Japayuki. Oo, Ay, nag-prayer meeting sila. Yun po yung sinasabi ko, Sis Tess, at sa lahat ng mga sa totoo lang po mga kapatid, napakarami pong dapat ninyong malaman. Kaya lang, merong mga bagay na total, nakapag-exit na naman na tayo. Wag Kaya nga. alam Hindi, yung... ako, Brad Badong, alam mo, sa totoo lang, ha, hindi naman ako masyadong interesado dyan eh. Sa tanda ko na to, parang ako na lang ang mag-i-imagine kung ano yung nangyari ron, pero hindi ko na dapat malaman. Ano? Ana? Imagine Ano? yun. Ako na lang bahala dong mag-isip kung ano yung nangyari. Pero ayoko nang malaman pa sa matanda na rin lang naman ako eh. Ano yung sabi ni Sis Myra? Ano yung sabi ni Sis Myra? Sis Hindi ko Marta, ano nadinig. daw sabi mo? Hindi ko narinig. ako rin, nasa sense ko na kung ano yon. Ano yun? Baka kumain ng ano. Kasi, ngayon vitamin. Para siya ay lumakas. Diba? Ay, Sis Tess, maano na po ako, nasa labas po kasi ako. Sige. Wala po ako daladalang chat. Buti na lang. Talaga ba? Talaga ba? Talagang lobat ka? Hindi ka nag-i-excuse? Ang dami kasi nagko-commento. Ang dami, sabi nila, i-reveal mo na yan ngayon na, Brad Badong. Ayan. Tumpik. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Ito, nababasa ko kasi. Kaya nga po eh. Vitamin K ba yan? Ayan, okay. Elijah Kobe. Pot-pot. Ay, yun na Pot-pot, po. Jopot. Mamamatay na po yung cellphone ko. Bye-bye po. Sige pa, bye-bye. Bye-bye, Sis Myra. May po. Oh. Sa susunod. Ha? Hello. Sis Myra, bye-bye na. Sige po. Babay din po.